Blessed be God, blessed be the mighty name of our Lord. Blessed be the name of Jesus our Lord and Savior. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah hoped to be, though your words contained a plan, they just couldn't understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Dakilang mapagpalang Yahweh Al-Shaddai, minsan po pinupuri po namin kayo, dinadakila ng luwalhati at nagpapasalamat po sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga pagkakasalang aming mga nagawa, maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Kayo rin po ang Diyos na nakakaalam sa aming nakikita at hindi nakikita. Naway Lord, kung ano man po ang mga nasa puso at isipan namin ngayong oras na ito, looban mo na hugasan mo po ang aming karumihan ng iyong banal na dugo. Nang sa ganun po Lord, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, ang lahat po ng balakid ay mawawala at ang iyong mga salita ay siya pong tumimo sa aming mga puso at isipan. At dahil alam po namin, Lord, mga salita mo lamang po ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Mga salita mo lamang po ang nagpapagaling sa amin. At mga salita mo lamang po ang nagbibigay ng panibagong pag-asa sa lahat sa amin. Lalong-lalo na, Lord, mga salita mo lamang po ang siyang magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Naway, Lord, lukuban mo ang lugar na ito ng iba ng Espiritu Santo. Nang sa ganun po, Lord, wala pong kalaban na pwedeng mag-istorbo sa amin. Bagkus, Lord, ikaw lamang po ang maghari sa puso ng bawat isa sa amin. Dahil nalalaman po namin, Lord, at amin pong inaamin, wala po kami magagawa kung kami po'y mawawalay sa inyo. At amin pong inaangkin, Lord, wala pong imposible sa inyong dakilang pangalan. Kaya po, Lord, itong gabing ito, palain mo ang bawat isa sa amin, ang lahat ng aming mga kapatiran, ng aming mga mahal sa buhay, na nakahiga sa baling ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ito po sila po ay inyong pagalingin. At ang lahat po ng mga itataas namin mamaya, Lord, na ulaway ibuhos mo ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na, Lord, itinataas po namin ang mabuting balita na aming mong pagsalusalukan, na naway, Lord, bigyan mo po ito ng kapangyarihan, bigyan mo ito po ng buhay, bigyan mo po ito ng isang himala
Nakikinig po sa bawat isa sa amin dahil kami naniniwala, Lord, sa salita mo lamang po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At itinataas ko po, Lord, ang inyong abang lingkod. Kayo po ang tumayo sa aking harapan na bawat salita, bawat titik na aking bibigkasin ay pawanggaling lamang po sa inyo at bigyan mo po ito ng kapangyarihan, Lord. Nang sa ganun po, Lord, lahat po ng makakapakinig ay kanila pong maunawaan, maintindihan, maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. And all of this we ask in the mighty name of Jesus our Lord, and with the power of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus, to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Purihin po natin ang Panginoon. Okay po, buksan po natin ang ating Bible at kung meron po tayo, buksan natin. Kung meron po o wala, nandito po sa harapan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus told his disciples a parable. Consider the fig tree and all other trees.
when their buds burst open, you see for yourselves that summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. My brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to your Lord Jesus Christ. Ngayon po, may iba po tayo ngayon ang ating kakantahin. Normally, we sing, Blessed be the Lord, or to God be the glory. Ngayon, I want you to raise your hands, sing with the choir. We will going to sing a very good one, the Covenant Song. Amen? Taas po natin ating mga kamay. We walk with you as we journey through this life, searching for its meaning as this moment passes by. Let the hands of time be like movers in the sand as I carry you from the dawn to the setting sun. With just one hand we can travel far together. One life sharing in love. I will love you forever. Yes, I love you all my life. There be many crossroads as we walk along the way. There be many questions as we live our day by day. But it will never matter, 'cause we'll always be there to surely find the answer. 'Cause we care. With just one hand we can travel far together. One life sharing in love. I will love you forever. Yes, I love you all my life. With just one hand we can travel far together. One life sharing in love. I will love you forever. Yes, I love you all my life. Yes, Lord. Yes, I love you all my life. Purihin po natin ang buhay. Maraming pong salamat sa ating mga choir. Bago po tayo magsimula, pakibati mo ang katabi mo, sabi mo sa kanila, kapatid, Happy Thanksgiving! Isang tanong ko lang sa iyo. Ano ang hiningian, anong Thanksgiving ang pinag-Thanksgiving mo? Nag-celebrate mo na. Anong pinag-Thanksgiving mo sa Thanksgiving na yan? Ayun, tamang sagot. Amen. Siyempre, marami pong lahat ng biyaya yan, di po ba? Okay po, okay. Praise the sabi ko po lawa kanina, sabi ko magpupula ako ng nectar. Pero sabi ko, Lord, Lenten season na, kaya na ako'y nagpapol. Pero meron naman akong pula, Cruz.
Amen po. Okay po. Dire-diretso na po tayo. Yung pong ating gospel ngayon, pakiulit lamang po. Ito lang po yung sinasabi niya dito. Hindi ko na po i-explain sa inyo what is a parable because I know you know what is a parable. Okay po. Yung po, these are something na sinasabi nila. A parable thus is a comparison of two objects for the purpose of teaching, usually in the form of a story. Baka isang halimbawa, isang storya na dalawa ang meaning, pero pag hinimay mo, magkahiwalay ang kahulugan. Amen, di po ba? Okay, so hindi na lang po natin sa pag-aaralan. Ito na lang po ang gagawin natin ngayon. Consider the fig tree and all other trees. What is a fig tree during that time? Yung kung panahon na yun, ano po ang kung kayo pinagbabasa ng Biblia o nabasa niyo ng Biblia, ano po ang lahat ng mga prutas na nakasabi sa Biblia? Unang-una, grapes. Pangalawa, pomegranate. Then, olives. At yan po ang pinakasikat na sinasabi niya ay yung fig tree. Nakakita na po ba kayo ng fig tree? Okay. So, noong mga panahon na yun, sigurado yung fig tree yun, siya ang pinaka-famous delicacy ng mga panahon na yun. Di po ba? So, yun ang lagi natin. Yan din po, halimbawa, binigay din ng ating Panginoon nung sinabi niya, ikaw, wala kang bunga. Hindi ka na makakabunga kailan pa man. So, yun po, nakita ng mga disipulos niya, yung sumunod na araw, yung fig tree, na namatay, nalanta. So, ibig sabihin talaga, yung fig tree niya ay talagang napaka-famous ng mga panahon na yun. So, ito nga yung panahon naman po natin ngayon dito sa Amerika, ang panahon ng December, ang pinakamasarap na prutas ngayon, katulad na nangyayari ko sa inyo, ay yung persimmon. Okay? Okay po, susunod naman tayo ngayon. When their buds burst open, you see for yourself and know that summer is now near. So, totoo po yan, di po ba? Pag sabihin na lang po natin, hindi na po summer, but po sa yung spring. Pag nakikita po natin yung mga halaman na naglalabasan na yung mga usbong, ano po yung buds nila, alam natin, malapit na patapos na ang snow, patapos na ang winter, at panibago na naman po, bibihis na naman ang ating Panginoon, ang ating kapaligiran. Okay, so din na po sa atin, maikukumpara natin sa buhay natin yan. Let's say, make it as simple as it is. Pag ikaw po ay talagang, ano ba, let's say, pag natulog ka sa gabi, pag itong ating mga sisters, sigurado, pag natutulog kayo sa gabi, marami kayong mga colorette hindi nilalagay sa mukha. Di po ba? Hindi, kasi kung matutulog kayo, meron sinasabing cream na pampabata, may cream pagtanggal ng makeup, may cream na pagtanggal ng mga pilegis, at may cream na kung ano-ano ka, di po ba? Knowing, sa pagkagising mo sa umaga, lahat ng mga wrinkles may tanggal. Kung isang halimbawa na lang naman po, pag pumunta ka sa isang parlor, mahaba yung buhok mo, o kaya yung buhok mo ay salt and pepper na, pag pupunta ka doon, kapag gagawin ng golden, at meron pang shade, paglabas mo, di po ba? Wala. Bagong tawa ko ngayon. So, gano'n lang po yung sabi niya. So, yung buds na yun, nagpapatunay lamang po na pag meron na tayong nakikita na panibasa sa ating paningin, meron na naman pong simulang mangyayari. Amen. So, tulad na sinabi ko kanina, pag pumunta ka sa parlor, paglabas mo, lalo na kung may asawa ka, wala. O, makita ka ng asawa mo, sobrado. Wow! Di po ba? Ito naman si lalaki, ganun din po. Diba? Pag lamang magpakalbo, baka sasabihin nila, mahal na yung face value niya. So, alin po. So, ibig yung sabihin nun, sa ating Panginoon, pag nakikita niya na, sabi niya sa mga tao, pag nakita niyo yung mga halaman, lumabas na yung mga buds na lang yan, alam niyo talagang summer na. So, ngayon, ang tanong po ngayon dito, when you see these things happening, now that the kingdom of God is near. So, tulad po na sinabi ko kanina, it is a parable, the fig tree buds. Ano yung sinasabi niya? When these things are happening, know that the kingdom of God is near. O, di po ba?
Ano kaya yung sinasabi ng Panginoon? Ano kaya ibig niya sabihin? Pag nakikita niyo na, malapit na ang the kingdom of heaven, kaharian ng langit. So, babalik po tayo muna ngayon dun before sa 29, verse 29 and 30. So, the whole chapter of 21 po, Jesus is talking about all these things to happen. Kaya po yung sinabi niya, things going to happen, ikinumpara niya dun sa fig tree. Amen. So, yung unang-unang pong sinasabi niya na mangyayari doon na sinabi niya, the destruction of the temple. Ito po yung makikita natin, chapter 21, verses 5 and 6. Hindi ko na po siya basahin ulit. So, ibig lang po niyang sabihin, the destruction of the temple. What is the temple po na sinasabi niya? Okay, let's go literally speaking po, and we will going to see, visualize po natin. During that time, it is the temple of Israel. Yung pong temple ginawa ni Haring Solomon. Amen. So, yun po sinasabi niyang, napakaganda niyan. Napakakinis ng kanyang mga balat. Napakakinis ng kanyang lahat. Napakaganda sa loob. Di po ba? O yun, ang sinabi dito ng ating Panginoon, the destruction. Sabi niya, all this you see, the time will come when not a single stone here will be left in its place. Everyone will be thrown down. Okay, di po ba? Sinabi niya yun. So, kung ano man ang nakikita ninyo dyan, lahat yan, dadating ang panahon, yan po'y magigiba. At yun naman po talaga yung nagiba. No? Nagpusbungan yung mga anak, unang anak pa lang ni Solomon, si Jeroboam, ay maging suwayan na po siya. Hindi na siya naging mabuting hari. So yun po yung pagiging hindi niya mabuting hari, yung 12 tribo ng Israel, naging dalawang tribo na lang po. Kasi sinasabi nilang northern and southern tribes. The northern tribes, dalawa lang po. Southern tribes, yun po yung 10. Amen? So, yung temple na sinasabi din po ng ating Panginoon, all these things that you will see will going to fall down. Totoo naman po, yung temple ay maganda, malinis. So, ano po yung sabihin nun? Napakaganda ng labas. Tanong ko sa inyo, maganda naman kaya yung loob? Maganda. Okay po, kasi talagang pinaganda. Tanong ko sa inyo ngayon, maganda kayo sa loob? Malinis kayo sa loob? Amen. Maganda kayo sa labas? Amen. Isa lang na kayo. So, maikukumpara po natin yung templong yan na sinasabi po ng ating Panginoon, itong templong ito ng ating katawan na yan, ay tayo rin po ay mawawala dito sa mundong ibabaw. At yun po sinasabi nilang, sabi ko po kay Sister White, mag-uusap kami, yung pamangkin niya, dati yung ilong ganyan. Yung ilong ganyan. Ngayon medyo matangos na talaga konti. Sabi niya, pinaputol niya yung gilid-gilid, kaya tumawas ng konti. O sabi ko sa kanya, kilala pa kaya yan ni San Pedro pag dumating na doon sa talunan? Siya pupunta doon. So yun po kung sabihin naman doon, maging content tayo sa meron tayo. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon kung marami ka mang piligis sa mukha. Hindi naman po yung outside appearance ang tinitignan ng Panginoon, which is mas importante po yung sa loob. Amen? Eh napakaganda mo nga naman, eh ikaw naman ay para kang isang kataol o isang hindi po kataol, ikaw ay isang ano yung pinagbabaunan ng pagkain ng tawag doon? Puntod! Yun po, di ba pag Todos Los Santos, pinipinturahan yung labas, pinapakita po talaga. Bakit walang isang tao naglilinis sa loob? Ba't puro labas? Di po ba? So yun po yung sinasabi natin, Panginoon, hindi nyo na dapat pagagalihin masyado yung labas. Ang importante, yung loob, ang Panginoon pagagandahin. Tanong na naman po itong ngayon, Brother Alex, bakit hindi po ka? So yun, kung natatandaan ninyo, lahat po ng pagkain ay pwede natin kainin. Di po ba? Lahat ng pagkain pwede natin kainin. Basta't malinis. Kaya ngayon, pag kinain mo yan, siguradong lalabas. Di ba? Hindi mo kinain na magtitira sa katawan mo. Siguradong lalabas yan. Ang sinabi ng ating Panginoon,
Ang importante ay iyong lumalabas sa iyong bibig. Amen. Dahil ang nangyayari na lumalabas sa bibig mo ay nanggagaling sa puso. Sasabihin ko sa'yo, napakasarap ng persimmon dito sa Flushing. So, kinain ko yun. Pag uwi ko sa bahay, kag mamayang umaga, nako, lumabas na. Pero pag sinabi ko ngayon kay kapatid nandito, yun naman binigay mong persimmon eh. Walang kalasa-lasa. Pero nanggaling sa puso ko yun. Pag sinabi ko sa kanya, masasaktan siya. Kasi sabihin niya sa akin, ikaw na nga lang binigyan, hindi ka pa nagre-reklamo. Di ba? So, yan na naman sinasabi na the temple is the one. Yung lahat ng nakapagilid sa atin, wala pong matitira siya. Pati tayo walang matitira sa atin. Kaya dapat habang nabubuhay pa tayo, dapat hangarin mo ng maging malinis ang iyong puso. Amen. Di ba tama naman yung ginawa mo? Nag-911 ka na. Mahihinahin ng Diyos na mukha. So, yung unang-una yung sinasabi in the destruction of the temple. Yung pangalawa na naman po ito, troubles and persecutions. Okay, so susunod po yung kasunod nung chapter 21, nasa verses 27 to 26. Ito po ang sinasabi niyang persecution, troubles and persecution. Unang-una, war and revolutions. Ano yung war? Giyera. Nagkakaroon ng giyera dahil hindi magkasundo. Bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan? Dahil ang lahat gusto maging hari. Sabi nga po nung salitang Indian, too many chiefs, but no Indians. Di po ba? Napakaraming mga gustong maghari. Wala naman kayong paghaharian. Anong mangyayari sa inyo? Di lahat na lang kayo hari. Okay. So, yung war and revolution, di po ba nakikita na natin ngayon? Nakikita natin nangyayari na ngayon. So, ano pong nangyari? Nagkaroon ng 9/11 lang po yan. Di po ba? So, ngayon meron na naman po Russia and Ukraine. Now, meron na naman bago. Iran and Iraq, the ISIS. O, pupunta tayo ng Libya, pupunta tayo ng Nigeria, pupunta tayo ng Pilipinas sa South. Meron po. War and destructions. So, countries and kingdoms are going to strike with each other. So, unang-una, war. Susunod naman ngayon. Intensity 7. Intensity 8. Earthquake. Super Typhoon. Di po, si Yolanda. Sabi nga na, sa Pilipinas ang nakaranas ng pinakamalakas na typhoon so far so good. Sa buong mundo. And then, what else? Masasabi mo naman dito? Strange things, makikita mo yung mga gagaling sa taas, the comets. Di po ba meron pong nangyayari na sinabi nilang pag dumaan yung comets o kaya yung malaking bato manggagaling sa space, meteorites, pag yan ay dumaan, pumunta dito sa mundo natin. So sabi nga nila, with that very big impact, mawawala ang lahat ng tao. O kung makikita nyo yung panahon po ng mga dinosaurs, that was what happened. Dahil po sa isang meteorites na bumagsak dito sa lupa, nawala po lahat yan. Amen? So yun po na sinasabi niyang things that will going to happen. Nangyayari din po ngayon, di po ba? Sa Japan, yung tsunami. O yun din po dito sa Amerika, what was the biggest, strongest typhus na natanggap natin 2 years or 1 year ago? Si Sandy Hook. O maliban kay Sandy Hook, sino nakita? Last year, ilan pong snow ang ating dinanas? Sa nasabi nila, the vortex. Di po ba? Ang daming nangyari. So, susunod naman po sinasabi niya na yan. Pag yun po ay nakita na natin kung ano man nangyayari, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabahala. Huwag kayong mag-alala. Kung naniniwala kayo sa Diyos na pinagsisilbihan ninyo, hindi niya kayo pababayaan. Now, susunod po sinasabi niya, these things are going to happen in the kingdom of God is coming. Is near. So yun naman po ngayon, yung pagdating sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Kumbaga sa po kung nanonood ka ng isang palabas sa sine,
Lalong-lalo na, magtatapos na yung Be Careful with My Heart ngayong gabi. Di ba? Pag pinanood mo yung isang palabas, naghihintay ka ng isang impact na ikaw talaga'y mai-impress na yung pinapanood mo ay talagang maganda. Di ba? Hindi ka lang manonood na ganyan. Pag uwi mo, sasabihin mo, ay walang kwenta yung pinanood. Kasi walang nangyari, di ba? Pwede mo mong sasabihin mong, let's say, sabihin mo na, halimbawa na lang po, si Fernando po. Pag pinapanood mo, pag ang bida namatay, anong mangyayari sa'yo? Di ba masakit sa loob mo? Sabi mo, siya ang bida namatay? Wala kang kwento-kwento yung pinanood mo, di ba? Pero pag ikaw ay nanood, yung alam mong namatay, pero muli siyang nabuhay, sabi mo, yan ang maganda. Sabi mo sa katabi mo, yan ang maganda. Meron kang aral na makukuha. Okay, di po ba? Kaya sabi ni Maya, kapit busy. Okay, so yung pagdating po ng ating Panginoon, ang po sinasabi niya ngayon, anong makikita mo pag dadating na ang ating Panginoon? Ito naman po ngayon, verses 25 to 28. Strange things still happening to the sun and the moon and the stars. Strange things. Okay, minsan makikita mo, pagkainit-init. Di po ba? Akala natin, yung araw babaksak yun sa lupa. Pero titignan mo yung mga ginagawa ng mga scientists, the flames na yung pong binubuhos ng araw. Pagkalayo-layo ng araw, pero nakakarating po dito sa mundo. Kaya nadi-distract yung mga electronics. Ngayon, pag dumating naman po yun, siyempre, yung alignment po ng mga stars, nadi-distract din. So kung nakikita po ninyo, sinasabi nila, I think in Norway, or somewhere in the north, sa Canada siguro meron, yung pong pag yung winter na gano'n, nakikita po nila yung ibang kulay. Aurora Borealis. Aurora Borealis. Aurora Borealis. Aurora. Nakikita rin sa south yun, sa bandang Australia. Yun po ang sanhi din po ng mga flames na nanggagaling sa araw. And then, kikita mo rin po minsan yung buwan. Ano pong nangyayari natin, nakikita natin sa buwan na yan? Yung mga eclipse. Okay? So maliban naman, makikita mo naman yung stars. Sinasabi nila, the stars are bursting. Buti pa yung star, tumatanda, nag-burst. Yung tao, pag tumatanda, talaga naman, hindi nag-burst. No? Hindi mawawala dito sa lupa. Nagiging pabalik siya sa lupa. Okay? So, susunod naman po sinasabi niya, ito na naman, each countries will be in despair, afraid of the roar of the sea and the raging tide. So, yung tubig na nanggagaling sa dagat, okay, at yung sinasabi ng baha. Okay, so let's say, ano naman pong latest na masasabi natin ngayon na nangyayari ngayon, maliban sa Japan. O let's say naman, tsunami. Okay, dumadating po yan. Baha na nangyari sa Pilipinas, nagbaha na naman, di po ba? Ngayon, dito sa Amerika, meron pong, not really in America, there was a very strong typhoon na dumaan po sa bandang... Ngayon, let's say, Boston, 6 feet of snow. Albany. Albany, Buffalo, 6 feet of snow, di po ba? Tapos, katapos na umulan. O siyempre, matutunan yung 6 feet na snow na yun, so ibig sabihin talagang baha. Hindi po ba? Flood ang mangyayari. So yung mga tao ngayon, pag nakikita na po natin, let's take a fact, accept the truth. Pag nakikita po natin yan, talagang tayo kinakabahan. Hindi po ba? Tayo po ay natatakot na ito na siguro ang katapusan. Siguro hanggang dito na lang tayo. Pero tingnan ninyo, ako mula po nung ako'y maliit pa lang, 7 years old, ang sinasabi sa akin ng mga teachers namin, tomorrow is the end of the world. Malapit na ako mag-60. Hindi pa end of the world. So, di ba ba? So, kung ano po nakikita natin, sinasabi na ako ng ating Panginoon, hindi pa yan ang tamang panahon. So, huwag kayong matakot kung ano man nakikita ninyo. Dahil yan ay mangyayari ng mangyayari at dadating ang panahon at yung pagbalik ng ating Panginoon ay doon natin malalaman talaga yan. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pakiusap ko sa iyo. Huwag ka na mag-alala masyado.
sabi niya, Amen, I say to you, this generation will pass away until all these things have taken place. Okay. Let's say po sasabihin na lang natin halimbawa yan. Sodom and Gomorrah. Ano pong nangyari dyan? Nawala. Di po ba? Okay, let's say another one na naman po. Yung mga unang mga hari noon. Anong nangyari doon sa kanila? Wala. Let's say, for example na lang po ngayon sasabihin ko sa inyo, Khomeini. He was so powerful that time. Saddam Hussein was so powerful that time. Mussolini was so powerful that time. Hitler sa Russia, sino pa yun? Si Gorbachev. Ay, hindi, not Gorbachev, before Gorbachev. Stalin, di ba? So, sila po'y talagang gumawa ng gulo sa mundo. Pero where are they? Nawala. And then ano pong nangyari? We are still here. Nandito pa rin tayo, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Whatever will comes out, physics always come down. Amen? So sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa pag-akyat mo. Baka pagbaksak mo, malaking galabog. Amen? So, doon po tayo nakakaakyat. Let's say, di po sabihin nun, kung ano man pong dumadating sa atin, let's be humble enough. Huwag naman natin seryosohin na nandun ka na. Dahil sigurado pag nandun ka, babagsak ka rin. Sabi nga po ng kanta, gulong ng palang. Okay? Purihin po natin ang Diyos na naman. Okay. So ito yung last part na sinabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Okay. Di po ba? Langit at lupa ay mawawala, pero ang salita ko ay hindi mawawala. Tingnan po ninyo. Bumalik po tayo sa panahon ni Kristo. 20, ano na tayo ngayon? 20th century na tayo, di po ba? So, nung panahon, 2,000 years pa po, tingnan ninyo. Before Christ was even born, may mga salita na binahagi ang mga propeta. Meron nang ibinahagi, let's say mag-uumpisa na po tayo kay Patriarchal Abraham. Ano po ang mga mensahe binabahagi nila? Iba salita. Mga mensahe ng Diyos. Dumating si Kristo 2,000 years ago. Anong itinuro sa atin ng ating Panginoon sa Kristo? Words. Salita. O, ano pong nangyari? Yung po bang salita niyan ay nabulok? No. Hindi. Hanggang ngayon, ang salita niya ay ating pa rin pong ginagamit at yan po ang ating sinusunod para tayo ay makarating. Hinahangad lahat natin ang buhay na walang hanggan. Sabihin sa katabi mo, hinahangad mo nga ba yan? Anong sagot? Of course, di ba? So ngayon pag-uusapan po natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Di ba? So sinabi niya, my words will, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So inaano natin ang kapangyarihan ng salita. Tignan po ninyo, ang sinasabi po ng ating palulingkod, narinig ko rin po yan, kung ano ang nasa tip ng dila mo, kung ano ang sinabi mo, siyang mangyayari sa iyo. Di po ba? Naniniwala kayo doon? Pag sinabi mong pangit ka, maghapon pangit ang pakiramdam mo. Pero pag sinabi mong pagkagising mo, maganda ako. Sigurado ang buong araw mo maganda. Dahil hindi mo hahayaan mapagiging pangit ang araw mo. Amen? So hindi mali mo, pasabihin mo po, before that sasabihin mo, pag sinabi mo, lagi nating sinasabi ito, ang tigas ng ulo mo. Eh talagang titigas ang ulo. O, di po ba? Kaya po anong ginagawa ng mga psychiatrist ngayon? Reverse psychology. Anong sinabi niya? Anak, napakalambot ng ulo mo. O, di po ba? So, huwag mong kukontrahin
Dahil, kasi habang kinokontra mo, lamang nagiging matigas. So, kayo po sinasabi niya, the more nagiging negative ka, nagiging negative ang aspect mo sa buhay, eh dapat lagi kang positive. Masasabihin mo ngayon, Brother Alex, paano ngayon yan? Malapit na yung expiration ng aking visa dito. Eh wala na akong ibang source, kundi mag-asawa ng may papel para akong magkapahal. Sabi niya na gano'n. So, nagiging negative ka na, nawawalan ka na ng pag-asa. Pero ikaw ay talagang maka-Diyos ka. Tingnan mo, anong binigay ng presidente ngayon? Time will come. Don't sabi nga ni St. Paul, I have finished the race. Ibig sabihin gano'n, ang may linutong linaga ay siguradong matyaga. Amen? Purihin po natin ng Diyos. So, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ang ating pag-uusapan ngayon. Meron pa naman po ako 15 minutes. Okay. Una-una po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. John chapter 1 verse 1. Nabasa na po ba yung book ni St. John? Unang-una pong sinasabi na dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, it is all Word and God. And then, sunod po ngayon dito, John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and made His dwelling among us. And so His glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. So, yung kapangyarihan ng salita, it is, the Word was God and God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, let's say po, example na sabihin natin, sabi po ng ating Panginoon, let there be light. If you're going to read your book of Genesis, let there be light. Sinabi lang niya, nagka-light. Let the water be separated from the land. Nagkaroon po ng land at saka sea. Let there be sun and moon. Nagkaroon po ng sun and moon. Sabi kang sabihin po doon, pag sinabi mo na meron kang paniniwala at merong power yung sinabi mo, mangyayari sa iyo. Amen. Kaya po pag sinabi mo, magaling na ako. Wala akong sakit. Panindigan mo, huwag yung pagkagising mo. So, talo ka na. Pero pagkagising mo sa umaga, Lord, salamat, binigyan mo ko ng panibagong kalakasan. Malakas ako, malakas ako. Hapon, siguradong malakas ka. Amen? So, it is at the tip of our tongue, yung kapangyarihan ng salita. Amen? Okay, sasabihin mo na, Lord, marami akong utang na kinaskas ngayon. Thanksgiving, Black Friday. Siguradong maraming bill ang darating sa akin. Amen. Anong sagot ng Panginoon sa iyo? Eh, sinabi ko naman sa iyo, makontento ka sa meron ka eh. Bakit kaskas ka ng kaskas? But because of love, kaya ginawa ko yun. It is not that kinaskas mo, aangkinin mo lang. Because this is the time for you to buy na talagang very big deal ang prices. For you to give. Amen? Because you're being generous. Sabi nga po, it is better to give than receive. Huwag niyo kong kakalimutan sa Pasko. Praise the Lord! Praise ng Diyos! Okay. Now, sabi rin po dito niya, indeed the word of Hebrew chapter 4 verse 12. Indeed the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joint and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart. Sabi, parang isang tabak na magkabilang talim ang salita ng Diyos. Kapatid, magbibigay lang po ako ng isang halimbawa. Isang salita lang ang sasabihin ko tungkol kay Sister Sally at sasabihin mo sa iba. Sigurado si Sister Sally manulungkot. Pag sinabi mo, oy, yung coordinator namin sa flashing, saksakan ng sungit. Ayun lang, isang salitang sungit lang yan. Kayo, kilala ninyo siya, hindi kayo maniniwala. Pero mayroong bagong dumating, sinabi mo, masungit yan. Makikita mo ba next week? Hindi na. At so, sasabihin niya, tingnan mo, sila lang nagsisiraan.
O, di po ba? Sasabi mo sa katabi mo, kapatid, mag-ingat-ingat ka. Sa bawat salita mo, ha? Purihin natin ang Diyos. Okay, so, sabi nga po, yung sinabi niya dito, penetrating even soul and spirit, joint and marrow. Hindi totoo na tayo talaga, hindi mo alam na totoo, huwag mo nang dadagdagan pa. Kung anong narinig mo sa kabila, pasukin mo dito, palakasin mo doon ang masama. Pero pag nakakinig ka ng mabuti, papasukin mo dito, lagyan mo na ng cotton buds yung kabila para hindi lalabas. Okay? Pag hindi lalabas, pupunta dun sa puso mo. Pagdating sa puso mo, mag-grind-grind ka ng gano'n para hindi lalabas sa likod. Amen? Marihin natin. Kasi pag nandito sa puso mo, nag-grind-grind ka, matidissolve yun, pupunta sa utak mo. Okay po ba? Purihin natin ang Diyos sa buhay. So, ito naman po ngayon, Romans chapter 10 verse 17. Thus, faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ. Faith is coming from hearing the word of God. Ayan, yun po sinasabi ng ibang denominations niyan. Makinig ka lang, ang kinig mo lang, save ka na. Maniniwala kayo doon? Ang kinig mo lang, makinig ka lang, masasave ka na? Hindi, kapatid. Dapat may aksyon. Dapat, pag nakinig ka, naniwala ka, lagyan mo ng aksyon. Pag sinabi mo, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita, eh pagtalagod naman ninyo, bakit nasa inyo? O ano yung sabi, totoo ba yung sinabi kong mahal kita? Hindi. Pag sinabi kong mahal kita, mamahalin kita sa ikaw ay ikaw. Hindi kita mamahalin dahil gusto kong ikaw ay maging ikaw sa gusto ko. Amen? That is not real love. Pag yun ang ginawa mo ay obsession ka na. Obsessed na obsessed ka na dahil gusto mong mahalin ng isang tao sa gusto mong maging siya. Pero pag minahal mo ang isang tao sa siya ay siya, then that is real love. Dahil pag minahal mo ang isang tao sa siya ay siya, ikaw ay mag-a-adjust sa kanya. And that is real love. Amen? Okay? Purihin po natin ang Diyos na buhay. Now, 5 minutes pa. Okay. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 9 pa. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. All the scriptures is inspired by God and is useful for teaching, for reputation, for correction, and for training in righteousness, so that one who belongs to God may be competent, equipped from every good work. Lahat po ng salita ng ating Panginoon, ulitin ko, all scriptures are inspired by God. Okay. Tulad po ng sinasabi, every week po dun sa aming parish, meron po kaming Bible study. It's not the way na alam natin na study. Kasi alam natin study, pupunta ka sa isang grupo, bubuksan ninyo isang passage, i-analyze nyo. That is the normal what we do, di po ba? Yun ang sinasabi natin Bible study. Pero yun po yung ginagawa namin Bible study, we are studying how the Bible came into being. Alam po ba niyo kung saan nagsimula? Hindi, dahil hindi natin alam. Kasi alam lang natin, pag sinabing Bible study, we will go to attend to a meeting, we will open the Bible, we will go into the passage, and we will go into reflect on the passage. Di po ba? But we do not know how the Bible came into being. Di po ba? So, yung pag ginagawa namin, sinasabi po namin doon sa klase namin, all the scriptures that were collected from the beginning of Abraham to Moses, to King David and Solomon, and then after the exile of Babylonian exile, doon pa lamang po nag-collect ang mga scholars ng kanilang mga oral traditions. So all those things were all inspired by the Holy Spirit. Yung mga tao na ngolekta at yung kumolekta na nag-compile sa mga salata ng ating Panginoon, ayun pong sinasabi nilang nagkaroon po ng isang pagkakaisa na buo ang Biblia. Amen? So ito sinasabi niya dito na ang lahat ng salita ng Diyos ay inspired by the Holy Spirit
ang lahat po ng sasalita sa inyong harapan ay hindi po lamang naglalaro para magbigay ng mensahe sa inyo. Nagme-meditate din po ang mga yan. Minsan naman po kasi minsan may magme-meditate ka, sumusobra. Pag sumusobra na, ang ginagamit na ay pagkatao. Pero pag sumurender ka sa Panginoon, hayaan mo ang Holy Spirit ay siyang magtrabaho sa iyo, you don't have already to worry. Because sabi ng Panginoon, don't be afraid, I will send the words that will come into your mouth. Amen? So pag kayo tinatawag na magpapatotoo, huwag niyong sasabihin, anong sasabihin ko? O, di po ba? Pag tinawag ka magpapatotoo, kapatid, marami kang blessings, marami kang may share. Because pag nagsalita ka ng blessings na yan, na-encourage yung iba. Na-encourage yung mahihina ang loob. Tingnan mo si kapatid kanina, sabi nga ni kapatid, sabi ko sa likod, para namang mayroong friend na humahabol sa kapatid. Ang bilis niyang magdasal. Pero nung nalaman kong first time niyang mag-lead, so it came to me na talagang ganyan kasi ninenervyos. Ako rin po ganyan, minsan pag ako nagdadasal, pag halimbawa yung dinadasal ko, memorize ko na eh. Memorize ko yung dinadasal ko. Pero pag nagdasal ako, minsan, ganun din ang ginagawa ko. Kasi pag putol-putol ako, nakakalimutan ko yung kasunod. Di ba kapatid? Ganun ang desisyon, di ba? Oh, so huwag ka magalala sa susunod. Slowly but surely ka. Manihin mo na. Pero she knows what she's praying for. Kaya lang kapatid, just, walang naghahabol sa'yo. Okay? Ang gusto natin ay makapagdasal tayo talaga from the heart. Amen? Kaya natin ang Diyos na buhay. Now, yun po ang kapangyarihan ng salita. 15 minutes pa po. Okay. Okay, so yun ang kapangyarihan ng salita ngayon. Ngayon ang katanungan po ng why we have to know the power of the word. Bakit dapat nating malaman ang kapangyarihan ng salita? Okay. Let's say on our normal life po, paano natin malalaman ang kapangyarihan ng isang salita? Okay, pag sinabi kong magaling na ako, wala akong sakit. So anong mangyayari nun? Pag sinabi kong magaling na ako, wala akong sakit, ibig sabihin nun, yung kapangyarihan na sinabi ko ay aking pinaninindigan na totoo ang mangyayari na talagang wala akong sakit. So, yung po malalaman mo, yun ang malalaman mo ang kapangyarihan ng sinabi mo kung ito'y iyong aaminin at aangkinin. Amen? Eh pag sinabi mo, Lord, nanghihinga na ako, wala na akong lakas. Nanginginig-ginig ka pa ng ganyan. So, ibig talaga nun, sumusuko ka, di ba? Pero pag sinabi mo, Lord, malakas ako with conviction. Oh, malakas ka nga talaga. Di ba sa 17? Tumawag sa akin isang araw. Tingnan mo, hanggang ngayon, nandyan pa siya. May apo pa kami. May apo na kami. Okay? So, first thing that we have to know it po, sabi na nga, to know the power of the word. Ang sabi po ng ating Panginoon Hesus Kristo, John chapter 14, verse 6. I am the way, I am the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. So, pag naniniwala ka sa salita ng ating Panginoon, I am the way, ako ang daan. Ano po yung daan? Daan na makitid, daan na maluwag, daan na katamtaman, daan na maraming sukal, daan na makintab, na katulad ng nakaharap ninyo. Kanyang, maraming. Kaya po sinasabi niya, yung daan na yan, yun po yung, pag ano man ang dadaanan mo, lahat naman po tayo dumadaan sa daan, di po ba? Kung lahat ng dinadaanan mo ay laging maganda, hindi maganda ang buhay. Bakit ka mo? Kasi pag laging maganda ang dinadaanan mo, boring. Pag lagi namang hindi maganda, boring din. Di po ba? Dapat may challenge. That is the right word. Exciting yung dadaanan mo. Siyempre, pag dumaan ka dito, may nakita ko, uy. Kung ako dito, wow. Dadaan ako dito. Dadaan ako doon, wow. At least
Bawat nakikita mo, nagkakaroon ka ng challenge, meron buhay sa'yo. Hindi yung, ano mangyayari sa'yo? Wala, di ba? So, yung daan na dinadaanan mo yan, dapat kung ano man ang dadaanan mo, maging satisfied ka. Ano man ang makikita mo sa daan mo, ang mabuti, piliin mo. Ang masama, itapon mo lang. Tingnan mo yung katabi mo. Okay, I am the truth. Sabi na, ako ang katotohanan. Sabi, huwag na po natin sasabihin, the truth will set you free. Alam naman po natin yan. I am the truth. Sabihin mo naman po sa katabi mo, kaya kita mahal. Dahil nagsasabi kang ng totoo. Ngayon sabihin mo na, waking up. So, yung pagsasabi nga po rin, ang pagsasama ng tapat ay nagsasama ng balay na yun. Nagsasama ng maluwag. Diba? So, I am truth. You know each other because even though you don't know each other. Hindi mo naman siya kilala, pero siya kilala mo kasi kapatid mo. Di po ba? Kilala mo ba yun? Hindi. Kilala. Di siya. Pero nakilala mo na siya. Di ba ba? Pero nakilala mo na siya, nakita mo kung ano siya, nagigiliwan mo siyang makasama mo siya. Kasi alam mo, sa nakikita mo sa kanya, may katotohanan sa kanya. Di ba ba? Okay. And I am the light. Ako ang buhay. Okay. Ikaw pa naman ba'y maniniwala sa isang tao nagsasabing, buhay, buhay, buhay. Patay. Buhay. Maniniwala ka ba may buhay yun? Wala. Wala. Buhay! 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 Sa mukha mo lang makikita mo na yung expression na talagang may buhay. Pero ba nagsasabi, buhay, buhay, buhay. I close my mouth. Diba? Pag talagang ano talaga, yung talagang pag sinabi mong buhay talaga, ipakita mo yung buhay. At ano mo sinasabi ng buhay na yan? Yung po yung buhay talaga sa pagtainaniwala sa Panginoon, yung kapangyarihan ng salita ay makikita sa inyo. Nakikita sa ginagawa ninyo. Amen. Sabi nga po nila gumiti ka lang. Patingin nga ng ngiti. Palitin. Ang ganda ng mga gustiso niyo. Pareho po. Pareho po natin ang Diyos ng buhay. Okay, and finally po dito, how can we avail or follow the power of the Word? Paano tayo maniniwala? Paano natin susundin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Masasabi natin ay ang Birhen Maria. At the age of 16, nung sinabi niya, let it be done according to your word. Okay, 16 ka lang ha. 16. Let's say not 16. Hindi po natin alam kung ilan exacting word, exactong age siya. She just accepted the thing na siya magiging ina ng ating Panginoon and the sacrifices that she will going to handle. She didn't care. She just said at that moment, let it be done according to your will. Yung salita ng Diyos na ating pinag-uusapan niya, pag inangkin mo na may kapangyarihan niya, huwag mo nang iisipin yung bukas. Dahil yung bukas, hindi ka siguradong may bukas ka na. Kung ano yung ngayon, yun ang maging masaya ka. Amen. Amen. Of course, we want to have a longer life. Dahil yan ang gusto ng ating Panginoon. Paano ka naman magkakaroon ng mahabang buhay kung ang isip mo naman ay puro sukal? Paano ka magkakaroon ng magandang buhay kung ang puso mo ay puro basura? Paano ka magkakaroon ng mahabang buhay na ang utak mo ay puro alalahanin, kakainin ko bukas? No, di po ba? O kaya yung sasabihin mo, paano ako kakapa sa aking bulsay, wala naman akong makapa. O, di po ba? O, nasa bag. Kasi wala sa bulsa. Ano yung sabihin talaga nun? Yung pong pagsunod natin sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, kung talagang naniniwala. Di po sabi niya, look at the birds of the sky. They don't even reap or flow.
but the Heavenly Father feeds them. Ikaw pa kaya? Anak ka ng Diyos. Pag inangkin mo ang Diyos at nagpaangkin ka sa Diyos, ikaw ay talagang anak ng Diyos. Okay? So, tingnan mo yung mata ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, tatay mo ito, mahal ka ng Diyos. Kaya maniwala ka sa Kanya. Hindi kanya babahay. Ito, pinakamagandang sasabihin mo yan. Kapatid, waksi mo na yung sakit na yan. Lalo na. Sakit sa bulsa. Okay, tumayo na po tayo ngayon. At ating na po samahan ng ating mga choir. Ngayon po bago tayo magsimula yung kakanta yung ating mga choir, ito lamang po hinihiling ko sa inyo. Kasi pagkanta nila, meron po akong pasisigaw sa inyo. Sa Edison, ginawa din po namin. After 1 week, lahat ng sinigaw dumating. Instant po talaga. May sumigaw na green card. Dumating yung green card. May sumigaw na bagong sasakyan. Dumating bagong sasakyan. Ngayon, isipin na po, bago po tayo magsimula sa kanta nila, isipin nyo na kung ano ang gusto nyong isigaw. Yung pinaka-gusto ninyo, yung pinaka-inaasam-asam-asam ninyo. Alam ko lahat ay imposible, pero sa Panginoon walang imposible. Yun naman po isang bagay na gusto nyo lang mangyari ngayon na. Yun ang isipin ninyo. At pag sinigaw ninyo, tulad po ng napag-usapan natin, kapangyarihan ng salita ng Diyos, pag sinigaw ninyo, ang kinilang ninyo na talagang nasa inyo na. Amen? Huwag kayong mag-aalinlangan, kasi pag nag-alinlangan kayo, walang kapangyarihan yung sinigaw nyo. Amen? Pati, kung ano man ang iyong nasa puso mo ngayon, itong oras na ito, isipin mo na. Pag sinabi kong isigaw mo at angkinin mo. Dahil pag sinigaw mo na mayroong kapangyarihan, mangyayari at mangyayari sa iyo. Amen? Okay po. So itaas po natin ang ating mga kamay. Samahan po natin ang ating mga choir. Huwag niyo ipipikit ang mata ninyo. Samahan natin silang kumanta. Hello. Hi. Wala ba? Wala. Oh, meron. Find my peace. I comfort when I'm weak. I trust in you.
salita ng Diyos, inaangkin natin ito yung mangyayari. At after na po naisigaw natin, we were going to sing again that song. Yun lang pong part ng Lord, I need to honor you. Okay po? Okay. I will going to give you some seconds to organize your words that you will going to shout. Ang unang-unang pong sabihin natin, tulad ng ating Panginoon, everything will pass away but my words will not. So nung inangkin natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay mangyayari at mangyayari sa ating buhay. Ang hinihiling ninyo sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ito po'y mangyayari. Now, count of 3, when you shout that, shout it with gladness, with conviction and power at the top of your voice. Amen po ba? Okay. 1, 2, 3. Let's go! That new house you will going to have. Lipat na po kami doon. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat po. Alam po namin, Lord, that impossible will be possible in your mighty name because of your word na ng lahat po namin sinabi, binanggit, Lord, sa kapangyarihan ng iyong salita, inaangkin na po namin ang lahat ng aming kahilingan. Amen. Itaas na po natin ang ating mga prayer requests. Heavenly God and Father, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, alam po ninyo kung ano man po ang aming mga love letters sa inyo. Naway, Lord, tulad po ng aming napagkaisa sa aming pagsigaw ng aming mga kahilingan sa inyo. Itong mga nakasulat na ito ay alam po namin mga rekado at sangkap po doon sa aming isinigaw. Sa pangalan mo, Jesus, tulad po ng sinabi nyo, I am the way, the truth, and the life. Naniniwala kami sa aming pagtahak sa tamang landas patungo sa inyo ay lagi mo kaming sasamahan at hindi mo po ninyo kami pababayaan. Ang lahat po ng may mga sakit ay inyo nang pinagaling. Ang lahat po ng mga naghihina ay inyo nang pinalakas. At ang lahat po ng mga problemang dumadaan sa bawat isa sa amin, Lord, sa pangalan mo, ito po'y magkakaroon ng kasagutan para katahimikan, pagmamahal at pagkakaisa ay siya pong maghari dito sa mundong ibabaw. At sa inyong nalalapit na kaarawan, Lord, itong December 25 sa Kapaskuhan, hayaan po ninyo na naway ang pagmamahal ay siya pong maghari sa bawat isa sa amin. At ang pagmamahal na yan ay may babahagi namin sa lahat, hindi naman po sa aming mga mahal sa buhay, bagkus Lord, sa lahat po ng mga tao, makikita namin at nangangailangan ng inyong tulong. Dahil kami naniniwala, tulad po ng sinabi mo, Lord, it is better to give than to receive. And all of this we ask in the mighty name of Jesus our Lord. Everybody say, Amen! Amen! And Amen! Let's give thanks to the Lord! Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ.
Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name.